Isang grupo ng mga militanteng mandirigma sa Syria na may malaki ang papel sa pagbagsak ng rehimen ni Bashar al-Assad ang nagbigay ng matinding banta sa China na sila ang susunod nilang target dahil sa kasaysayan di umano ng pang-aapi ng China laban sa kanilang lahi. Sa kabilang banda naman, nagmadaling lumikas ang Russian forces mula sa kanilang mga base militar sa loob ng Syria matapos ang ilang taong pananatili at pagsuporta sa nakaraang rehimen ni al-Assad. At leader ng mga rebelde nakikipagkomunikasyon na di umano sa US at handang makipagtulungan maging sa Israel para sa ikauunlad at ikatatahimik ng kanilang bansa. Sino nga ba ang grupong nagsabing dadalhin nila ang giyera sa China at bakit gano'n na lamang ang galit nila sa nasabing bansa at sa pamunuan ng Chinese Communist Party? Bakit kailangang lisanin ng Russia ang Syria? At higit sa lahat, ito na nga kaya ang umpisa ng magandang relasyon ng Syria sa US at Israel matapos ang mahabang panahon. Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye. Ang Uyghur Militant Group na naging katuwang ng Hayat Tahrir al-Sham o HTS sa naganap na pag-aaklas laban sa gobyerno ay may malaking papel upang masupil ng mga rebelde ang Syrian Military Forces na kampi kay Bashar al-Assad ay naglabas ng isang video kung saan ipinakita nila kung paano nila isinagawa ang strategic na pagsalakay sa mga puwersa ng diktador sa pamamagitan ng organisadong stratehiya, makabagong gamit at matatapang ng mga personnel. Ngunit kasabay rin ito ay ang mensahe ukol sa kanilang mithiin na dalhin ng giyera sa China. Ang Turkistan Islamic Party o TIP ay nagbanta sa Beijing sa kanilang video na nirelease silang araw lamang matapos mag-collapse ang al-Assad regime na hindi raw dito magtatapos ang kanilang tagumpay sa Syria dahil dadalhin raw nila ang giyera sa sarili nilang mga lugar ng Urumqi, Aksu at Kashgar na ngayon ay sinakop na ng China at pinangalanan ng Xinjiang region. Ang mga nabanggit na lugar ay ang orihinal na pinanggalingan ng mga Uyghurs. Hahantingin raw nila papalayo sa kanilang lupang sinilangan ang mga mananakop na Chinese, dagdag pa ng isa sa kanilang mga opisyal na nagsalita sa media. Ayon pa sa kanila, na sa basbas ni Allah ay naipanalo nila ang digmaan sa Homs at Idlib laban sa Syrian Military Forces at sa kanyang pahintulot ay maipapanalo naman nila at makuhang muli ang East Turkestan na ngayon ay pinalitan na nga ng China ng Xinjiang Province ang pangalan na kanila di umanong homeland. Mahigit isang dekada nang nininirahan ang mga Uyghur sa Syria matapos silang lumayas mula sa East Turkestan dahil sa opresyon ng Chinese government laban sa kanilang lahi na karamihan ay mga Muslim minority. Ayon sa mga ulat, simula pa noong 2014 ay nakakaranas na ang mga Uyghur at ibang Turkish Muslim minorities sa Xinjiang province ng persekusyon at human rights abuse kagaya ng forced labor, walang katarungang pagkukulong, pagpapahirap at maging genocide. Ayon din sa ulat, sa pilitang pinapatupad ng China ang birth control upang mapigilan ang pagdami ng kanilang lahi. Sa katunayan, ayon sa isang report ng Amnesty International, aabot sa 1 milyong Uyghurs ang pinalayas ng CCP mula sa kanilang native na lupain at sa pilitang nilipat sa isang concentration camp na walang legal na proseso na tinagurian ng Amnesty International na pinakamalaking ethnic cleansing ng isang religious minority group simula pa noong World War II. Mahigit 16,000 na mga moske rin di umano ang sinunog ng Chinese Military Forces at libu-libong mga kabataan ang sapilitang hiniwalay sa kanilang mga magulang upang dalhin sa mga eskwelahan na pinaniniwalaang ang purpose ay upang isiksik sa utak ng mga bata ang paniniwala sa komunistang idealismo ng China. Mariing tinanggi ng China ang mga paratang na ito na ginawa nila sa Xinjiang at sinabing wala silang ginawang genocide sa nasabing lugar. Ngunit kabaliktaran naman ang assessment ng UN Human Rights Office noong 2022 at sinabing crimes against humanity ang ginawa ng China sa Xinjiang province, bagamat hindi nila ginamit ang termino na genocide. Ito ang dahilan kung bakit halos 1 milyong Uyghurs ang nilisan ng lugar. Noong una, sa kabundukan ng Pakistan at Afghanistan, ang kanilang mga naging tirahan hanggang sa lumipat ang mga ito at ni-welcome naman sila ng mga rebelde sa Syria. Ayon pa sa kanilang leader na nagpakilalang si Abid Haq al-Turkistani na matapos kay al-Assad ay wala na silang ibang pinaghahandaan kundi ang mapalaya ang East Turkestan mula sa kamay ng CCP. Ngunit ayon sa mga eksperto, bagamat nagpakita ng lakas at kahandaan ang daang libong mga miyembro ng grupo, hindi naman basta-basta ang kakaharapin nilang puwersa ng Chinese military dahil sa laki nito na armado pa ng makabagong kagamitan at teknolohiya. Ngunit ayon sa grupo, sa basbas ni Allah ay walang imposibleng bagay na hindi nila kayang gawin. Ang mahalaga ay maipaghiganti nila ang opresyon na dinala ng China sa kanilang lupang sinilangan.
Sa kabilang banda, nagumpisa ng lumikas ang Russian forces mula sa northern part ng Syria kung saan makikita ang puspusa nilang paghahakot ng mga tauhan, gamit at mga armas mula sa bansa gamit ang kanilang mga sasakyang pandagat sa kanilang Tartus Naval Base sa Mediterranean coast ng Syria. At gamit din ng malalaking Antonov 124 cargo planes mula sa Maymim Air Base na nakuhanan pa ng satellite images ng Maxar Technologies. Kitang-kita sa mga imahe ang mga tangke at helicopter na niloload ng mga Ruso sa naturang cargo plane. Dahil dito, marami ang nagsasabi na umpisa na ito ng tuluyang pagkawala ng impluensya ng Russia sa Syria sa pagbagsak ng rehimen na malapit nilang alay na si Bashar al-Assad. Malaki ang interes ng Russia sa Syria dahil bahagi ito ng kanilang hakbang upang ipakita sa Middle East at sa buong mundo ang kanilang pagiging superpower. Ngunit tila ito na nga ang hangganan ng kanilang pamamalagi sa naturang bansa. Sinubukan pang tumulong ng Russia sa Syrian military forces na kampi kay al-Assad at binomba ang posisyon ng mga rebelde sa mga syudad ng Aleppo at Idlib. Subalit hindi tulad dati na full force ang puwersang ginamit ng Russia at binuhos nila ang kanilang mga personnel, tangke at eroplano. Sa pagkakataong ito ay kakaunti at limitado lamang na fighter jets ang kanilang naipadalang tulong dahil ang karamihan ng kanilang puwersa ay nakikipaglaban sa Ukraine. Dahil dito ay hindi ininda ng mga rebelde ang kanilang pambobomba at patuloy ang pag-abante ng mga ito hanggang sa capital city ng Damascus. At hindi nagtagal ay tuluyan na nilang nakuha ang kapital sa pag-alis ni Bashar al-Assad papuntang Russia. Ayon sa mga eksperto ay malaking kahihiyan ng Russia ang nangyari sa pagbagsak ng rehimen ni al-Assad dahil ang Syria lamang ang stronghold ng Russia sa Middle East at Africa. Kaya naman makikita dito ang dalawang malalaking Russian military base na plano pa sanang dagdagan ng Russia sa mga susunod na taon kung patuloy pa lang sana ang pamumuno ni al-Assad sa naturang bansa. Ginagawa ng Russia ang Syria bilang starting point sa pagpapalawig ng kanilang impluensya sa Middle East at Africa. Kaya isang malaking kawalan sa kanila ang paglisan sa bansa. At ang kanilang pag-alis ay kanilang ginawa di umano upang protektahan ang kanilang mga tauhan at military assets na magiging mabilis na target ng lalong lumalakas na puwersa ng mga rebelde na ngayon hawak na ang karamihan ng mga lugar ng Syria. Makikita pa sa mga kalsadang papunta sa kanilang military bases ang nakapilang mga convoy ng Russian vehicles na bitbit ang kanilang mga matataas na kalibreng armas at mga gamit habang kinakantsawan sila ng ibang mamamayan sa kanilang pag-aal sa balutan. Ang iba pa nga ay itinaas ang kanilang mga sapatos at winagayway sa ere na tila ba ay kinukutsa sila na babay na at wag na kayong bumalik. Matagal ng alay ng Russia ang dating Pangulo at sa tulong ng Russia at Iran, ganun din ng Hezbollah ay hindi nakabuelo ang mga tangkang patalsikin si al-Assad simula 2011. Dahil dito ay nagbigay ng statement ang spokesperson ng Kremlin mula sa Moscow, Russia at sinabing hindi raw nila priority ang Syria ngayon dahil mas mahalaga sa kanila ang magapi ang Ukraine kaysa sa puwersa ng mga Syrian rebel group. Ngunit ayon sa mga eksperto ay paraan lamang ito upang umiwas sa kahihiyan dahil muli ay napatunayan na naman ng mundo ang kahinaan ng Russian Army. Hindi rin nakapagtataka na inakusahan ng ibang opisyal ng Russia na binakapan ng Ukraine ng mga rebelde upang pahiyain ng Russia sa Syria na mabilis namang pinasinungalingan ng Ukraine. Ngunit nitong mga nakaraang araw ay nagpahayag si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na magbibigay ito ng humanitarian aid sa Syria sa pamamagitan ng pagpapadala ng food supply upang di umano'y maiwasan ang food crisis sa bansa dahil ang Ukraine ang numero 1 supplier ng grain sa mundo. Dahil dito ay lalo lamang lumalakas ang suspitsya ng Russia na nakikipagtulungan talaga ang Ukraine sa mga rebelde. Ayon sa Russian media, bagamat aalisin na ng Russia ang karamihan ng kanilang military assets sa bansa, wala pa rin daw utos mula kay Putin na tuluyan ng lisanin ang Maymim Air Base at ang Tartus Naval Base. Bukod sa convoy ng lumisang Russian forces, makikita rin sa kalsada sa mga port city ng Syria na Latakia ang mga miyembro ng HTS rebel group na sinasakay sa mga truck nila ang mga nasunog na Russian tank at armored vehicles upang dalhin sa talir at ipaayos. Daan-daang sasakyan ng Russia na pinagamit nila sa mga sundalo ng Syria ang natagpuan ding inabando na lamang sa nasabing syudad at mabilis na hinila ng mga truck ng mga rebelde upang gamitin. Ito ang dahilan kung bakit gano'n na lamang ang pamubomba ng Israel sa mga naiwang eroplano, helicopter at mga barko ng Syrian Army upang ayon sa IDF ay hindi na mapapasakamay pa ng mga rebelde at baka ito pa ay gamitin laban sa kanila sa hinaharap. Ngunit nagpahayag naman ang bagong pamunuan ng Syria na wala na silang balak pang makipaglaban sa Israel at sa US.
Sa katunayan ay inamin ni US Secretary of State Antony Blinken na nakipag-usap na ang US sa liderato ng HTS sa katauhan ni Abu Mohammed Al-Julani at pinag-usapan nila ang suporta sa naturang grupo. Meron ding nakatakdang pagpupulong sa pagitan ng US, Turkey at Jordan, ganon din ang ibang opisyal ng mga Arab country upang pag-usapan ang gagawin nilang suporta sa bagong gobyerno ng Syria. Matatanda isa ang Turkey sa sinasabing major supporters ng grupong HTS upang maging matagumpay ang naturang pag-aaklas. Nananawagan din ng mga opisyal ng mga kapitbahay na Arab countries na ayusin ng bagong gobyerno ng Syria ang pamamalakad, lalo na tungo sa mga mamamayan, at asahan nila ang magiging suporta ng kanilang mga kapitbahay na bansa. Pagkakataon na di umano natapusin ng Syria ang ilang dekadang isolation dahil ayon sa mga eksperto ay ginawang pugad ang naturang bansa ng maraming armadong grupo. Ganon din ang pagiging imbakan nito ng armas ng Iran at daanan upang iparating ang mga ito sa mga proxy group nila tulad ng Hamas at Hezbollah. Ngunit sa kabila ng pahayag ni HTS leader Abu Mohammed Al-Julani na hindi sila interesadong muling makikipaglaban sa Israel, patuloy pa rin ang pambobomba ng Israel sa mga military target sa loob ng bansa. Ganon din ang pagpasok ng kanilang mga sundalo sa dapat sanang demilitarized buffer zone sa Golan Heights. Dahil dito ay marami tuloy ang nag-aalala na magiging mitsa ito ng kaguluhan sa pagitan ng mga rebelde at Israel. Subalit inassure naman ng Israel ang Syria na ito ay ginagawa lamang nila upang masigurado ang seguridad at walang masamang puwersa na gamitin ng pagkakataon upang maghasik ng lagim sa Israel. Subalit patuloy pa rin ang panawagan ng mga bansa tulad ng France, Germany at Spain na lisanin na ng Israel ang naturang buffer zone dahil tahasan itong paglabag sa soberanya ng Syria base sa disengagement agreement noong 1974. Subalit ang sagot ng Israel na ang agreement na ito ay natapos kasabay ng pagbagsak ng rehime ni Al-Assad. Bukod dito ay marami ring nagsasabi na sobra na at below the belt na ang pananarget ng Israel sa loob ng Syria na akala nila noong una ay limitado lamang sa mga chemical plant at posibleng nuclear laboratory ng Assad regime. Kaya sana nga ay seguridad lamang ang pakay ng Israel at hindi pagpapalawig ng kanilang teritoryo na magiging sanhi ng panibagong gulo ayon sa mga eksperto. Sa gitna ng mga kaganapang ito ay abala naman ang Organization for the Prohibition of Chemical Weapons sa kakahingi ng permiso na hayaan ng kanilang mga tauhan na mag-conduct ng inspeksyon sa loob ng bansa upang ma-check ang di umano ay nakatago pang mga stock na makapaminsalang armas na ginamit ng dating Pangulo laban mismo sa kanyang mga mamamayan noong August 2013 sa Eastern Ghouta, Syria. Sa gitna ng pag-aaklas ng mga mamamayan na paulat na gumamit ng mga pampasabog na may halong nerve agent ang mga tauhan ni Al-Assad na ikinasawi ng tinatayang 1,729 na mamamayan ng walang kalaban-laban. Kasama na rito ang mga bata. Bagamat mariin itong dininay ni Bashar al-Assad, nagkaroon ng investigasyon ng UN na pinayagan naman ng Syrian government dala ng pressure ng international community at Arab countries at nakapag-conclude ng mga inspektor mula UN na matibay ang ebidensya na may access at may kakayahan ang Syrian forces na ito ay gamitin. Malakas rin ang ebidensya na parehong chemical ang ginamit sa isa pang pag-atake sa bayan ng Khan al-Assal, Syria sa unang buwan ng 2013 kung saan 26 ang nasawi. Sinisi ng taong bayan at international community ang liderato ni Al-Assad sa tulong ng Russia dahil sa nangyari. Ngunit ayon sa Syrian at Russian forces na ang mga kalaban nilang rebelde ang gumawa nito upang sila ang sisihin. Pagsapit ng September 2013, napagkasunduan ng France, UK at US na kailangan na nilang gumawa ng paraan at naaprubahan ng paggamit ng puwersa mula sa tatlong bansa upang gerahin na ang puwersa ni Bashar al-Assad na naging malakihang gera sana kung hindi lang dahil sa intervention ng Russia kung saan nakipag-deal ito na kumbinsihin ng Syrian government na isurrender ang lahat ng stocks nila ng chemical weapons upang sirain ng tuluyan at ang pagpirma ng Syria sa Chemical Weapons Convention bilang isa sa mga kasapi nito. Subalit kung akala ng mundo ay tinutuon ng Syria ang kanilang pangako noong 2018 na pag-alaman ng OPCW o Organization for the Prohibition of Chemical Weapons na nanlinlang lamang ang Syria at hindi nito dineclare o sinira ang lahat ng kanilang chemical weapons na nananatiling nakaimbak sa loob ng bansa. Kaya ngayong tapos na ang rehime ni Bashar al-Assad sa Syria at tila pabagsak na rin ang impluwensya ng Russia, Iran at Hezbollah sa kanilang gobyerno. Sana lang ay tototohanan ang pangako ng mga leader ng rebel groups na may kapangyarihan ngayon sa bansa na ayaw na nila ng gulo, na wala na silang balak kalabanin pa ang Israel at handa na silang makipagtulungan sa US at Western allies nito
tungo sa ikauunlad ng buong Syria. Dahil karapatan ng lahat ng mamamayan ng bansa, mapamuslim man, Kristiyano, Druze, Alawites at Kurdish na mamuhay ng matiwasay matapos ang ilang dekadang kaguluhan. Dahil sa bandang huli, kahit magkakaiba pa man ang relihiyon o paniniwala nila sa buhay, silang lahat ay merong iisa lamang na hangarin, ang kapayapaan sa kanilang bayang sinilangan.